Hello Crawlalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Myrna Isguera ng Abra. Deserve nga ba niyang manalo ng Binibining Pilipinas International? Pag-usapan natin yan. Hey! At syempre, kung naglabas na ako ng aking review and analysis sa Binibining Pilipinas sa nangyaring pageant nila, ngayon, Myrna Isguera, deserve nga ba niyang manalo ng Binibining Pilipinas International 2024? Pag-usapan natin yan ngayon. Ngayon din. Okay. Para sa akin, ang arte para sa akin, nung makita ko si Miss Myrna Isguera sa kanilang swimsuit competition dati, sa kanilang Binibining Pilipinas swimsuit, first time ko siyang makita doon, nalalakasan ako sa kanya. Pero hindi ko siya kilala. Baguhan siya sa paningin ko, baguhan siya sa, kumbaga, tawag dito, bago siya sa, hindi siya typical na beauty queen na lagi pa ulit-ulit na sumasali sa national pageant. Pero nung nakita ko ang kanyang performance, kabugera. Kaya ni-research ko talaga siya ng bonggang-bongga. Then after that, nalalakasan talaga ako. Talagang nagdududa pa ako. Mama, nanalo kaya siyang Binibining Pilipinas International? Pero sabi ko, okay, eto na ang prototype kasi kahawig niya ng very light. Si the very beautiful Angelica Lopez. So, baka hindi siya ipanalo kasi ka-prototype niya. Baka ipadala siya sa Miss Globe or baka sa ibang crown. Ganon. But, sa mga sumusunod na mga activities ng Binibining Pilipinas, lalo na ang national costume at saka long gown competition nila, preliminary long gown, every time na lumabas si Myrna Isguera, ay talagang kahit wala siyang fans doon sa crowd, applauded siya ng mga fans ng ibang mga contestant dahil kinakabog niya talaga ang kompetisyon, ang galing-galing. Alam niya kung paano maglaro sa stage. At the age of 22, batang-bata at from Abra. O diba, Abra hindi naman well known as pinakasikat na ano ba tawag dito, beauty pageant lover or kaya beauty pageant sash factor na ano ba tawag dito, na probinsya dito sa Pilipinas, 'di ba? Pag magaganda ka talaga, kung beauty pageant talaga lover yung probinsya mo, just like Cebu, Iloilo, Pampanga, sa Bicol region, 'di ba? Pampanga region 3 region, which is Bulacan, Zambales, Pampanga, talagang marami talagang mga beauty queen ang nanggaling sa mga nabanggit ko na mga province. Pero Abra, may itinatago pala silang ganito kagandang Myrna Isguera. At take note, kabogera. Nilamon at kinembotan na lang yung mga mapuputi. Kinikembutan lang niya yung mga mistisa. At kinikembutan lang niya yung mga veterana dito sa Binibining Pilipinas 2024. Kaya nung National Costume Competition with kasama ko si Sir Tony Lemon, pag after ng National Costume, hindi kami naghantay ng mga girls. Kumain kami. Tapos pagbalik namin, hinanap namin si Abra. At nagpa-picture talaga kami, small interview si Sir Tony Lemon, nandun yun sa kanyang channel, panoorin yun ng bonggang-bongga. At pinag-usapan namin na maganda siya, matangkad siya, ang ganda ng balat niya. Ang ganda talaga ng balat niya. Tapos marami daw siyang kahawig, si Angelica Lopez, si Samantha Bernardo, pero no. Siguro kakulay niya si Miss Angelica Lopez, tapos kahulmahan
lang siguro siya sa Miss Samantha Bernardo, pero maputi kasi si Sam, tapos may itim si, medyo golden tan yung eksena ni ni Mir, na ang ganda-ganda ng skin, tapos ang tangkad-tangkad, tapos ang liit-liit ng mukha sa personal. Sa ngayong Binibining Pilipinas 2024, kay Mir na Isguera lang ako may picture. Talaga lang naman. At talagang sabi ni Sir Tony Lemon, mananalo ka, sabi niya kay Myrna, kasi nagpa-picture kaming dalawa sa'yo. Diba? Nakakaloka. Ganun talaga yung, iba yung dating niya in person, iba yung arrive niya in person, iba yung mabait na babae. Alam mo naman yung mga babae, di ba? Alam mo naman kung pinaplastic ka lang ng babae. Alam mo yun, sa tanda ba naman namin ni Sir Tony, hindi ba namin alam kung sino ang nampaplastic sa amin? Hello. Charot lang. Pero mabait na babae, tapos in-accommodate niya kami. Kasi may kausap siya dun eh. Tapos Miss Mir na pa-picture kami at talagang tinanong namin siya kung nagpa-pageant ba siya locally. Oo. Talagang contesera, pageantera talaga siya sa probinsya nila. Hindi lang siguro sa probinsya, sa labas ng probinsya, talagang contesera talaga. At first time niyang mag-join sa national pageant, which is Binibining Pilipinas at the age of 22. O diba? At nakita naman natin yung mga performance sa walang budol sa swimsuit competition. Apaganda ng swimsuit sa kanya. Ang ganda ang ganda talaga ng one piece na swimsuit, grabe. Never ko ipagpapalit yung one piece sa two piece. Ang ganda ng one piece na swimsuit. Ang ganda ng manihalasan. Amazing talaga yung swimsuit na yun. The best swimsuit na Binibining Pilipinas na napanood ko. Ang ganda. Parang hindi putyo-putyo. Parang pangmamahali ng bonggang-bongga. At obviously, si Mir nang panalo dyan. Sa gown, hindi si Mir ang pinakamagandang gown. Para sa akin malay ko sa inyo. Pero para sa akin, hindi siya may pinakamagandang gown. Pero pinakamagandang performance sa long gown competition, si Myrna Isguera. So, kung questionin ko ba ang pagpapanalo na nyo, sa set of judges, Andrea Rubio, Bea Santiago, Pia Wurtzbach, Margie Moran, Fifi Sharma, Gloria Diaz. Yun na mga girl, yung mga queens, questionin natin kung deserving ba talaga si Myrna Isguera. Sila ang namili, wala tayong karapatang questionin sila. Wala tayong ni kahit konting karapatan na questionin yung ipinanalo nila na si Myrna Isguera. Ibig sabihin, nakitaan talaga nila ng potensyal. At obviously naman, nung makita talaga namin si Myrna Isguera, talaga lang. Bukod sa hindi na nga kailangan magpapayat, hindi na kailangan ng training kasi magaling na siya, hindi na kailangan magpatan kasi tan na siya, hindi mo nga kailangan ng makeup kasi maganda na siya. Ganon ang effect ng isang Myrna Isguera. So, kung sa mga fans dyan na may iba kayong kinikiling at mga favorite kayong mga kandidata, pasensya na kasi si Myrna Isguera ang kumabog. Nilagay ko siya sa aking Binibining Pilipinas Globe sa aking prediction kasi baka bumalik ang traditional pagpili ng Binibining Pilipinas once na ipinadala sa Miss International itong mga Barbihan at mga mapuputian pero still ipinadala pa rin ng Binibining Pilipinas ang pinaka-the best na nag-perform nung gabi ng koronasyon, which is si Myrna Isguera ng bonggang-bongga. Ayun. So, may buyer interaction ba ako na nanalo siya? No. May mga views and opinion ba ako na nanalo siya? Wala din. Wala akong karapatan. Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach, Bea Rose Santiago, Andrea Rubio, questionin mo ang gusto nila. Hasaan naman ang kaluluwa mo? Charot lang. Hasaan naman ang apog mo na questionin ang pinanalo ng 3 Miss Universe at 2 Miss International? Charot lang. Ayan. Masaya lang ako nakita ko si Myrna Isguera, very so far friend na kami sa IG, friend na kami sa Facebook, at natuwa ako kasi at least na-recognize pa rin na kami ni Sir Tony Lemon. Di ba? Saya-saya lang. So, feeling namin ni Sir Tony Lemon, ang swerte namin na nakapicture kami sa mga kandidata, lalong-lalo na kay Chelsea. May picture kami dalawa. Tapos kay Myrna Isguera, ang nag-iisang Binibining Pilipinas contestant na may picture kami, ako, at Sir Tony, si Myrna Isguera lang. At, Diyos ko, pag manalo itong si Krishna Gravides, tingnan yung picture namin with Tony Len.
feelingera lang kami, no? Feeling. Feeling lucky charm. Oh, di ba? Sa mga beauty queens dyan, pinapanawagan ko kung gusto niyo magpa-picture sa amin at gusto ninyong manalo, hanapin nyo kami ni Sir Tony Lemon sa USA, sa Aklan. Tingnan natin kung mahagilap ninyo kami. Charot lang guys. So, nagkataon lang siguro na may mga picture kami sa mga queens na together talagang tatlo kami, with Chelsea, with Myrna, at saka hopefully itong si Krishna. Oh, di ba? We'll see. Charot lang. Nagkataon lang siguro, kaya maraming salamat. So, yan ang aking review and analysis kay Myrna Isguera. Deserving nga ba? Super deserve. Wala akong karapatang questionin ang mga ang nanalo. Wala akong karapatang questionin ang kung sino ang nilagay ng mga judges dyan, kung sino ang dapat ipadala internationally. Gloria Diaz, baka sampalin ako niyan. Margie Morande, baka hindi niya ako pansinin. Pia Wurtzbach, baka hindi niya na ako love kung questionin ko ang pinanalo nilang Binibining Pilipinas International. There you go, guys. Super deserving. Myrna Isguera. Clap, clap, clap. Champion from Abra. O, di ba? Ikaw ang nagpasikat ng Abra, Myrna, ha? Sa totoo lang. Talagang hindi naman masyadong bongga yung yung hindi naman well known yung Abra, pero dahil nanggaling ka sa Abra, talagang kailangan may pa-victory party kapag uwi mo doon. O, charot lang. Inutusan. Ayan, maraming salamat sa iyo at saka good luck sa susunod mong competition, which is Miss International 2025. Sana ay dalhin mo kami sa pang-pitong corona. There you go. This has been Gazel Ortega. Maraming salamat and congratulations, Miss Myrna Isguera, Binibining Pilipinas International 2024. Maraming salamat.